Ako po ang aking pag-ibigay ay paanyaya ni Jesus na manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Ngayon naman ay ang paanyaya niya ay manatili kayo sa aking pag-ibig. At ang nanatili sa aking pag-ibig ay sumusunod sa ating mga utos. So bahagi yun na kung iniibig natin, madaling sumunod. Pagkakataon utos na ako, mas madali ang sumunod kaysa may pag-ibig. Kaya yung pasunurin ng isang tao, gawa ng maaaring gawa ng takot, gawa maaaring na mayroong kaakibat na tinatawag na punishment sa pagkakataon. Kaya kung kuminsan kalimitan mo ng ating utos, mga batas, namilit mo ng ginagalawa natin may penalty. So, masunod sa utos, bakit natatakot natin mapinayos? Yung paanyaya ni Jesus mas malalim. Bahagi yun. Nakuntusin niya yung pagsunod sa utos ay gawa ng pag-ibig. At kung tunay na iibig namin sa Jesus, dapat sumusunod sa utos. Kaya, hinahayaan magkasama yung pag-ibig at ang pagsunod sa utos. Mga bahagi yun na kung saan ay makita natin na ito ay may kabilangan sa pagkilos namin sa daigdig na ito. Sa atin kasi minsan kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig, kuminsan iba kuminsan ay ginagawa natin pag-ibig ay lisensya na gumawa ng malit na labag sa utos. Kasi lumalabas yung mga palakasan system. Yung mga tawagin natin ang kamag-anak yan. Yan ay kaibigan. Yan ay malakas. Yan ang kalimitan ginagawa siya. Kaya may mabigat na hamon ng paanyaya. Kahapon ang aking pag-ibigay ay manatili kay Jesus. Pero ito, isang bahagi namin na nanatili sa kanyang pag-ibig. At manatili na ang pag-ibig na ito ay sumusunod sa utos. At itong namang pagsunod sa utos ay ang primary na dahilan ang bakit nasusunod sa utos ay out of love. Bahagi yun na makita natin kasi kapag ang tao ay gumagawa ng gawa ng pag-ibig. Ano sabi lang ni Jesus sa Ebanghelyo? Nakihati kayo sa aking kagalakan. Nakihati kayo sa aking kagalakan. Yung mga taong kingdom ay magaan ang katawan. Madaling kumilos. Madali yung pag-kilos. Ay bakit? Ay pag-ibig. Yung tao na galit, mahirap kumilos yan. Bahagi mo yan. Parang tawag na natin, parang bumaya na hinuhugod sa kanyang lugar. Pero pagkakaroon na kung saan ay tinatawagan tayo ng pumay ako, kaya nga rin, yung pag-iwas ng tao sumusunod sa utos ng Diyos ay bahagi na rin nagkakaroon ng kagalakan namin, kagalakan ng katulad ng kagalakan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus malulubos ang inyong kagalakan. Tayo kumisan sa ating pagkilos. Parang ginagawa yan kasi yung susublihan ka. Reciprocity. Kapag ginawa ko ito, gagawin mo rin sa akin ito. Ang tawag na natin kuminsan kapag yan ay
Malaysia ay parte, may bayan. Pagsunod dito, ang may bayan. Ay hindi mo na, paano kapag hindi ka binayaran, hindi ka masaya. Pero kapag ang taong gumagawa at sumusunod na sa utos, kahit na hindi binalikan, hindi inagawa ng pag-ibig na ng pagkilos, maging masaya. At hindi maliwanag na kung saan ay makita ako namin sa ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Paano natin magagawa ito? Una, hindi ko sinabi madali, sabi ni Jesus. Kasi sabi na ako namin, yung pagtingin natin, may pagtingin ng tao. Itong pangyayari na ito ng pag-ibig ay mga Diyos na pag-ibig. Sabi na ako, kaya manutusin, yung mismong pag-ilos na ito, nakibahagi tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero paano natin magagawa? Una, ay makita natin na una at dito siya, inibig tayo ng Diyos. Bakit ang mga tao kung saan hindi marunong magmahal? Kasi walang magbigay sa kanila ng pagmamahal. Hindi nila naranasan. Wala silang karanasan. Kapag hindi ibabahagi, sabi ko nga, you will not pour from an empty cup. Hindi mo pwedeng buluan ang isa nang wala ng laman. Sa kaupuan ng laman, kay Jesus. Sa Diyos, na huwag natin kalimutan. Kaya kung makikita natin yung ating pananampalataya, nalibigyan natin dito, mula pa sa simula na ang Diyos Ama, na pinagalood ang Diyos na namilita ng langit at lupa, kay Jesucristo na kanyang bugtong na anak, na nagpapapakot sa Diyos para tutusin tayo sa ating mga kasalanan, sa gitna ng ating kapalaluan, at sa patuloy ng pagkakay ng Espiritu Santo na tayo ay tunay na makamit natin ang kanyang panyaya na tayo ay ihatid sa ating paglalakbay hanggang marating tayo sa kanyang kaliwanatigan, sa kanyang kaharian sa langit. So, bahagi yun ang kung saan nakita natin. So, saan maliwanag sa ating natin? Ang Diyos ang unang umigil. Pangalawa, we have to receive. Kasi kung minsan yung mga magulang sa kanyang mga anak, minsan yung mga anak namin, na kung minsan nagtatampo, kung minsan masasabi na parang ang labas ng anak, parang kulang yung ibigay ng magulang. Meron ganun pakiramdam ng anak, kulang yung ibigay ng magulang na pamamahal. Maayos mo kung nakulang yung magulang. Ba't mo sa natin, hindi na tinanggap. Minahal siya ng magulang niya, pero binaliwala niya. Kasi nasabihin ng magulang, tama lang, yun lang yung kaya ko kaya ang pakiramdam niya ay kulang yung pagkamahal ng magulang niya. Bakit? Hindi niya na-appreciate. Hindi niya kinikilala. Hindi niya pinapaalaan. Kung minsan naman ito tayo sa pagkagumaya natin sa Diyos, hindi natin nakikita yung kahalagaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kasi bahagi yun, umaaring tinanggihan natin o binalagpaliwala natin. Kinakailangan maramdaman natin na talagang minahal tayo ng Diyos. Bakit ito mga talaga yun? Kasi naman tayo kukuha ng lakas. Doon na tayo kukuha ng lakas natin na tayo rin ay maging ganito ang pag-ibig. At maging bahagi natin, ito rin yung pumaraan ng ating pag-ibig at pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi natin ito huhugutin sa sarili natin kakayanan. Kasi yung kakayanan natin ay mga tao lamang. At yung panyay na Jesus na panyay, ito ay mga Diyos na pagsunod sa kanyang mga utos.
may pag-ibig. At hindi naman sa pag-ibig, makalos na pag-ibig. At ito yung pagkakamin natin, no? Gusto natin na magkaroon ng kaligayahan na puno, na napupuno tayo, no? Eh, doon natin hukurin, no? Kaya, yung pagsunod sa mga utos, may kapalit man, may palagpag man, wala, no? Kapag ginawa natin ang pag-ibig, is it itself a grace, no? Na alin magdudulot sa atin ng kaligayahan na pupuspos sa ating mga